Welcome back to the Scabi mga paps, and for today's vlog, pag-usapan natin o ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin itong halo switch. Alam ko, napakarami ng tutorial dito sa YouTube or sa Facebook, and syempre, but this time, gusto ko namang i-share sa inyo yung aking knowledge regarding sa pagkakabit nitong halo switch. Posible kasi sa ibang video na napanood nyo is meron kayong hindi masyado naintindihan or na-gets, and sana may deliver ko sa inyo ng maayos at malinaw dito sa video na to. Hindi ko na papatagalin. Let's go. Okay, ito yung tinatawag na halo switch. Magkano muna to at saan ginagamit? Ito po ay nagkakahalaga sa mga motor shop ng around 150 pesos to 250 pesos. Depende pa kung kasama yung yung kanyang socket. Meron kasing mga seller na hiwalay pa to na bibilhin dito. Tapos sa online naman, sa Shopee or Lazada, TikTok, nasa around 100 pesos to 150, magkasama na po siya. Partner na yan, kasama na yung socket. Kung ikakabit nyo to sa inyong mga motor, dapat po is nakaganyan, side. Huwag nyo siyang ikakabit ng paganto. Bakit? Even though meron tong o-ring, sa katagalan kasi is nawa-worn out yun kada on-off. So, pumapasok yung tubig, kinakalawang yung loob nito based on my experience, tapos nagmamalfunction. Pag pinipindot mo siya, ayaw niya nang lumubog. Nag-i-stay lang siya sa ibabaw. Ayaw niya kumapit. Ayan o. Kagaya niyan. Ayan. Nakalubog lang siya. Pero kapag luma na yan, ang nangyayari, pag pinindot nyo, hindi na siya kumakapit doon sa ilalim. Sa pagbubutas naman, paglalagyan nito mga chong, kailangan, ang susukatin nyo po dito is yung itong mismong thread. Ayan. Yung thread na yan mga chong. So, dito, sukatin natin. Commonly, pag nabili kayo ng mga gatong switch is 15.8 yung kanyang size or yung kanyang thread diameter. Tapos yung kanyang outside naman is 17.8. Okay? So dito meron akong ginawang butas, sample. So sa 15.8, dapat ganito ang kanyang fitting. Ayan. Sakto lang. Wala siyang alog, wala siyang wobble. Okay? Yung iba kasi nagkakamali ng pagbubutas, baka sa sobrang excited ng pagkakabit nito, ang nasukat nila is ito. Or hindi nila alam, meron pala kasamang nut. Ang sinusukat nila minsan is ito, yung nut. Yan. 18.8. So, okay lang daw yan kasi sasabit naman yung kanto nung pinaka-nut. So, ipapakita ko sa inyo, kapag ganyan ang ginawa nyo, mali yun. Tigil-tigilan nyo yan. Ayan, so binutasan ko to ng 18.8. Ito yung tsura niya, no? So, masabit nga naman yung nut. Kaso nga lang tingnan nyo, samang tingnan, no? Diba? Ayan, basta wobble siya o makalog. Tapos ang gagawin, magdadagdag ng nut sa likod or ng any stopper, wala na, pangit na siyang tingnan, hindi na siya presentable. So dapat dito lang kayo kukuha ng sukat ng butas sa kanyang thread. Okay, tip yan. Again, ito yung ating halo switch, made of stainless, tapos meron niyang illuminating dito na plastic, or ilang makikita niyo yan memea. Tapos stainless din yung kanyang nut. Tapos, itong portion na to is plastic. Tapos, ito naman yung kanyang socket. Ito mga chong, huwag kayong masyado mag-base dito sa socket na meron ako kasi minsan meron diyang kulay puti. Baka maligaw kayo or magkamali, no? Possible kasi yung mabili nyo is iba yung color coding. Dito tayo magbe-base sa kanyang markings dito sa likod. Okay, ito yung ating halo switch mga chong. So, dito meron niyang 5 paa. 1, 2, 3, 4, 5. Dito sa taas, kalimitan dyan na nakalagay po is NC or yun yung tinatawag na normally closed. Sa gitna, normally open. Then sa baba naman po is yung common or yung C. Then sa side naman niya is makikita nyo dyan yung positive at negative or 1 and 2. Diretso sa power supply or sa battery. Pwede rin sa accessories wire, yung kapag sinusiyan nyo, dapat tsaka pa lang siya magkakaroon ng power. Hindi yung kahit hindi nakasusi, nailaw. Mali ho yun. Dapat pag sinusiyan ng motor, tsaka lamang siya magkakaroon ng supply. Okay? So, alamin natin lahat mga chong. Ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung function ng bawat pin na yan. Ito yung katumbas niya sa ating socket, guys. So, ito nasa taas, or yung blue, normally closed or NC. Kulay green, normally open. Color yellow, ito yung ating common. Or dito manggagaling yung pinaka-supply. Tapos, red, which is positive. Then, negative, para naman sa black. Okay, dito tayo sa pinaka-wiring mga chong. So, dito na nag-provide ako ng konting visuals para mas madali yung maintindihan kung paano nga ba nagpa-function itong halo switch. Okay? Umpisahan natin dito. Power supply or ito yung magsisibling battery natin.
12 volts, positive, negative. Red yung positive, black sa negative. Then gagamit tayo dito ng LED na bumbilya. Mayroon siyang polarity, red para sa positive, black sa negative, same din sa kabila. Ngayon, kung ang gagamitin nyo naman mga chong is yung gantong klase ng bumbilya o yung paggagamitan nyo, wala na po yung polarity. Kahit magkabaligtad man dyan, kung alin ang positive at negative, wala pong magiging problema. Next, ito yung ating hollow switch. So, medyo itiningala ko siya para makita natin yung kanyang ilaw dito sa ibabaw. Again, recap natin. Ito yung 1 or yung nasa kaliwa, red. Yung number 2 or nasa kanan, black. Normally closed, yung nasa ibabaw, ito yung kulay blue. Normally open, kulay green, nasa gitna. Bandang ilalim naman po is yung pinaka-common or yung pinaka-power supply dito sa buong system ng ating hollow switch. Ito guys, gaya ng sabi ko kanina, ito yung halogen. Kapag ganito yung paggagamitan nyo, kahit ito magkabaligtad dyan, iilaw at iilaw yan. So, kagaya niya, no? Ngayon, pagpapalitin natin, yan, umiilaw pa rin siya. Kasi walang polarity yung ganitong klase ng mga bumbilya. Unlike dito sa mga LED na mayroong positive at negative. Okay? So, malinaw yan mga chong ha. So, una natin i-connect mga chong is ito. Para saan nga ba itong kulay pula na to? Anong mangyayari kapag ikinibitan natin yan ng supply? So, ito. Papakita ko sa inyo. Positive. Kabit natin dito. Ayan. Tapos yung negative, kabit natin dito. Ayun. So, ang mangyayari pala mga chong, iilaw yung ating hollow switch kapag ikinabit natin itong dalawang supply. What if pagbaliktarin natin, anong mangyayari? Iilaw pa rin siya. So, itong LED na to is meron siyang reverse na flow ng kuryente, okay? So, kahit magkabaliktad man to, iilaw at iilaw pa rin, okay? Yung iba kasi sinasabi, pag nagkabaliktad tong hollow switch na to, is hindi na ilaw. So, maliwanag, umilaw siya kahit magkabaliktad. Okay, next naman ang gagawin natin mga chong is lalagyan natin ng supply itong kulay dilaw. So, kagaya ito. Nakakonect na siya ngayon sa ating battery na 12 volts, okay? Dito muna tayo sa nasa ibabaw na wire or yung normally closed. So, ibig sabihin, kapag normally closed, ibig sabihin dikit, close, okay? So, dapat, kapag kinonect natin to dito sa ating ilaw na to, dapat siya ay iilaw or magla-lights on. Pero bago yan, lagyan muna natin siya ng negative supply. So, ayan, may negative supply na siya. Then, i-connect natin itong normally closed dito. Take note, itong ating switch is nakaangat pa ha, hindi pa natin yung pinipindot. So, ayan, kagaya niyan. Tama, normally closed. So, ibig sabihin, dikit, mayroon siyang connection. Then, kapag pinush naman natin to, nawawala yung ilaw dito sa ating LED. Next, kung dito sa normally closed, nakaangat yung ating button, kagaya nito, ayan, nakaangat, umiilaw siya, dapat hindi iilaw ito kapag nakaangat yung ating switch, okay? So, ilipat natin yung linya dito. So, dapat hindi siya iilaw. Yan, ito dito, papunta sa ating green. Kagaya niyan, hindi siya umilaw, guys. Tapos, dapat kapag pinindot natin to, tsaka lamang siya iilaw. Yun. So, nakita nyo na guys, umilaw siya nung pinindot na natin to. Ganyan yung function ng ating switch. Tinatransfer niya yung power from normally closed to normally open. Ano ba yan? Dumidigay na ako dito. So, next naman mga chong, etong negative nitong isang bumbilya, tsaka yung negative nung kabila, is sinagyan natin ng linya papunta sa negative ng ating battery, okay? Then, next naman, lalagyan natin ng wire itong parehong LED, yung isa sa normally closed, isa sa normally open. Dito mga chong, nalagyan ko na ng supply itong bulb number 2. Ito yung ating bulb number 1. So, yung bulb number 2, nakakonect siya sa ating normally open. Ngayon, nalagyan ko ng supply itong normally closed or bulb number 1. Ayan. As you can see, hindi pa nakalubog yung ating switch dito, guys. Nakaangat pa yan. Ngayon, kapag sinwitch ko yan, lilipat yung power dito. Kaya ito yung ginagamit sa mga dual contact na horn. So, ibig sabihin, itatransfer niya yung power. Kung halimbawa, ito yung mahina mong busina or yung stock, nakaangat lang to. Ito yung gagamitin mo. Ngayon, kung gusto mo lang gamitin yung loud horn, ipipress mo to,
yung supply nandito ngayon. Tapos tatakbo yon sa switch ng inyong busina. Tapos papunta ng relay para mag-trigger yung ating busina. Kasi hindi naman yan pwedeng nakarekta pag pinindot mo to, diretso sa busina, tutunog agad yon. Hindi pa kayo nabusina. Meron pa yung relay. So ito muna is para lamang sa hollow switch. Okay, so iangat ko ulit. Umilaw na yung kabila. Next naman ituturo ko mga chong is paano yung tamang pagkakabit or yung tamang paggamit ng indicator nito, yung kanyang ilaw. Kasi dapat, kapag ito hindi nakalubog, wala dapat siyang ilaw. Ngayon, kapag pinush mo yan at inon mo, dapat tsaka lamang siya iilaw. Yun yung para sa akin ha. Sa iba, gusto kasi nila permanent na nakailaw. Ako kasi para alam ko kung ano yung ginagamit kong auxiliary, kung yung mahina or yung malakas sa busina ba. Ang ginagawa ko rito is, kino-connect ko siya dito sa normally open or sa kulay green. Ito yung linya niya guys, kung para masundan nyo. Ito, papunta dito. Tapos, papunta dito sa kulay green na linya. Ayan. Diyan yung nakakonect. Tapos yung kanyang negative, sinama lang natin siya sa negative ng battery. Okay? So, ikakabit ko yung ating bumbilya na to. Ayan. So, ayan, nakalutang to, di ba? Pag inon nyo to, kita nyo, dapat tsaka lang siya iilaw kapag ginamit na natin yung halimbawa mas malakas na busina or yung mas malakas na ilaw. Okay? So, pag inap ko siya, etong mahinang busina ang gagamitin natin. Okay? Or yung gagana. Pag binalik mo siya doon, eto naman ang iilaw. Ngayon, kung gusto mo naman ng permanent siyang nakailaw, i-ano mo na lang siya. Bigyan mo siya ng linya, irekta mo na lang dito sa power supply. Okay, kagaya nito. Etong pinaka-red, i-connect nyo lang siya sa kulay dilaw or yung pinaka-common, papunta sa battery. Tapos yung black niya, syempre sa negative lang. So, mangyayari niyan, teka lang, kaya na itong willow nitong isa. Pagtang ko lang ng bumbilya. So, pinagtang ko lang ng bumbilya mga chong kasi medyo pangit na yung ilaw ng isa, no? So, balikan natin. Kung gusto nyo po nang nakailaw tong hollow switch, syempre maganda nga naman tingnan niya sa gabi. Ang gagawin nyo lang yung red, i-connect nyo siya sa kulay dilaw, pagsamahin nyo, then papuntang battery or sa supply kung saan kayo kukuha, kung sa susian man or sa battery. Tapos yung black is itap nyo lang din sa black which is ground papuntang battery ng ating motor. So ang mangyayari niyan, eto nakaangat, di ba? Pero umiilaw siya. Ngayon, pag sinwitch ko yan, nailaw pa rin siya at the same time na-transfer na yung power. Kung halimbawa, eto, mahinang busina gamit nyo, nakailaw siya. Pag pinindot nyo, nakailaw pa rin. So, yun yung isa pang katangian nitong hollow switch. Okay? So, yan mga chong, nakita nyo naman, napakadali lang kung paano gamitin itong hollow switch. So, yun mga chong, nakita nyo naman kung gaano kadali gamitin itong hollow switch. At sana is naintindihan nyo or naibigay ko sa inyo yung impormasyon na kailangan nyo regarding dito sa ating hollow switch. Don't forget to like and subscribe dito sa ating channel, ang Dad's Cabin. At ako po si Boss John na palagi nagsasabing, always be a defensive driver and always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.